Ang pag-alsa ng himagsikan ng 1896. Isang pag-alsa tungo sa kalayaan. Ang himagsikan ng 1896 ay isang makasaysayang pag-alsa ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamahalaang Espanyol. Ito ang unang malawakang kilusang armadong naghangad ng ganap na kalayaan ng Pilipinas matapos ang higit 300 taong pananakop. Mga ugat ng himagsikan. Bago sumiklab ang himagsikan, matagal nang namumuo ang galit at hinaing ng mga Pilipino dahil sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Kabilang dito ang sapilitang paggawa o polo y servicios, mataas na buwis, at pangalipusta sa mga Indio. Kapangyarihan ng simbahan. Ang mga praile ay may kontrol sa lupa, edukasyon at pamahalaan. Sila'y kinatatakutan at kinamumuhuyan ng maraming Pilipino. Kawalan ng katarungan at karapatan. Kulang sa representasyon ang mga Pilipino sa pamahalaan at madalas silang pinagkakaitan ng karapatang pantao. Pagbitay sa Gomburza, 1872. Ang kamatayan ni Padre Gomez, Burgos at Zamora ay nagpasiklab ng damdaming makabayan lalo na sa mga edukadong Pilipino. Ang pagkakatatag ng Katipunan. Noong ika-7 ng Hulyo taong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio kasama sina Teodoro Plata, Valentin Diaz at iba pa ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan. Layunin ng samahang ito ang ganap na kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng armadong himagsikan. Gumamit ang katipunan ng mga lihim na palatandaan, seremonya at mga kodigo upang mapanatiling lihim ang kanilang kilusan. Kumalat ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Ang pagkakatuklas ng katipunan. Noong ika-19 ng Agosto taong 1896, nadiskubre ng mga otoridad ang katipunan matapos ipinagkanulo ng isang kasapi na si Teodoro Patiño. Agad na nagsagawa ng mga pag-aresto ang mga Espanyol at maraming katipunero ang pinahirapan, ikinulong o pinatay. Nang mabalitaan ito ni Andres Bonifacio, alam niyang hindi na maiiwasan ang pagputok ng himagsikan, kaya't agad niyang tinawag ang mga kasapi ng katipunan upang magpulong. Ang sigaw ng Pugad Lawin. Noong ika-23 ng Agosto taong 1896, nagtipon sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang katipunero sa Pugad Lawin sa bahay ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino o Tandang Sora. Sa pagpupulong, tinanong ni Bonifacio ang kanyang mga kasama kung handa na ba silang mag-alsa laban sa Espanya, at karamihan ay sumang-ayon. Bilang sagisag ng kanilang pagtalikod sa pamahalaang Espanyol, pinunit nila ang kanilang mga sedula, simbolo ng kolonyal na pagkakakilanlan, at sabay-sabay ng sumigaw ng "Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang himagsikan!" Ito ang tinaguriang sigaw ng Pugad Lawin, na tanda ng pagsisimula ng bukas na revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Mga unang labanan. Pagkatapos ng sigaw ng Pugad Lawin, agad na lumusob ang mga katipunero sa ilang bahagi ng Caloocan, Balintawak at karatig lalawigan tulad ng Bulacan, Laguna at Cavite. Bagamat kulang sa armas at kaalaman sa digmaan, ang kanilang tapang at damdaming makabayan ay nagsilbing lakas sa paglaban. Sa Cavite, maraming tagumpay ang nakamit ng mga katipunero sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo at Mariano Alvarez. Dito rin lumitaw ang dalawang sangay ng katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Kahalagahan ng pagsiklab ng himagsikan. Ang pagsiklab ng himagsikan ng 1896 ay mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas.
Ito ang unang malawakang pag-aaklas na humamon sa kapangyarihan ng Espanya. Simula ng pagbubuo ng isang malayang bansa, pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng lipunan at pag-angat ng kamalayang makabayan sa puso ng sambayanan. Ang himagsikan ng 1896 ay hindi lamang kwento ng dahas at digmaan. Ito ay kwento ng pag-asa, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Kahit kulang sa armas, hindi natinag ang mga Pilipino dahil sa kanilang paniniwala na ang isang bayang api ay may karapatang lumaya. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!